Council, which made major decisions. The organization also has regional councils and units. Membership. It was secretive and exclusive, recruiting members who were committed to the cause of independence. The society used secret codes and rituals to maintain its secrecy and unite. Significance. The KKK played a crucial role in the Philippines revolution against Spain, mobilizing Filipinos to rise up against colonial rule. Despite facing internal pressures, its efforts were instrumental in the eventual declaration of Philippine independence in 1898. Balik daw. Significance. Okay na. Uy! Wait up! The Cartesian ng Katipunan is one of the most important documents of the Philippines Revolutionary Society. The Katipunan, which was founded by Andres Bonifacio in 1892, written by Emilio Jacinto, the Cartesian, served as a guidebook for the members of the Katipunan, outlining the ethical and moral principles that the members were expected to follow. Ang Cartesian ng Katipunan ay isang mahalagang dokumento sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang code of conduct o gabay sa moralidad para sa mga miyembro ng Katipunan. Ang revolutionaryong organisasyon na naglalayong makamit ang kalayaan mula sa Espanya. Isinulat ito ni Emilio Jacinto, isang matalino at makabayang Katipunero, at naglalaman ito ng 14 na aral na tuturo ng mga halaga tulad ng pagmamahal sa bayan, pagkakapantay-pantay, pagiging mapagkumbaba, pagiging matatag, pagiging maingat sa salita, pagiging mapagmahal sa pamilya, pagiging mapagbigay. Sulat. Nababasa niyo po ito sa likod? Sorry po. Next na po. Okay na?
Pagmamahal sa bayan. Ang pagiging isang tunay na Pilipina ay mahalaga sa katipunan. Ang pagmamahal sa bayan ay dapat nahigit sa pagmamahal sa sarili. Number 2, pagiging matapat at malakad. Ang pagiging matapat sa salita at gawa ay mahalaga sa isang katipunero. Ang pagiging marangal ay nangangahulugan ng pagiging tapat sa sarili at sa iba. Pagkakapantay-pantay. Ang pamilya ay nagtuturo na lahat ng tao ay pantay-pantay, anuman ang kanilang kulay, ng balat o katayuan sa buhay. Pagiging mapagkumbaba. Ang pagiging mapagkumbaba ay mahalaga sa isang katipunero. Dapat niyang iwasan ang pagiging mapagmataas at palaging handang tumulong sa iba. Pagiging matatag. Ang isang katipunero ay dapat nangatatag sa kanyang paniniwala at hindi dapat magpatali sa tama o pag-ibig. Pagiging maingat sa salita. Ang isang katipunero ay dapat na maingat sa kanyang mga salita at hindi dapat na magsalita ng masasama o masasakit. Pagiging mapagmahal sa pamilya. Ang isang katipunero ay dapat na mapagmahal sa kanyang pamilya at dapat niyang pangalagaan ng kanyang asawa at mga anak. Maingat sa salita. Pagiging maingat sa salita. Pagiging Ano mag-lecture? Ang isang katipunero ay dapat na mapagbigay at handang tumulong sa mga nangangailangan. Yun lang po yung mahalagang dokumento. Historical significance. The Castilian ng Katipunan is significant because it's not only guided the members in the fight for independence from Spanish rule, but also laid down the ethical foundation from the movement. It reflects the high moral and intellectual standard expected from the members, making it a cornerstone of the Katipunan's identity. Ang Castilian ng Katipunan ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng mga halaga at prinsipyo ng mga Katipunero na nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang lumaban para sa kanilang kalayaan. Hanggang ngayon, ang maaari ng Castilla ay patuloy na nagsisilbing gabay para sa mga Pilipino sa kanilang paglalakbay tungo sa isang mas mahusay na kinabukasan. Ito po yung mga translated version of the rules ng Castilla. Number 1, the life that is not consecrated to a lofty and reasonable purpose is a tree without a shade. It is not a poisonous tree. Sa pamamagitan ng pahayag na ito, ipinapakita na mahalaga ang pagtutok ng ating buhay sa mga layunin na makabuluhan, makatarungan, at makakabutihan at may kabutihang loob upang ang ating buhay ay magiging makahulugan at makabuluhan din. Number 2 is to do good for personal gain and not for its own sake. Not for Ito ay nangangahulugan na ang paggawa ng mabuti ay dapat manggaling sa tapat na intensyon na maghatid ng kabutihan o tulong sa iba at hindi lamang upang makamit ang personal na benepisyo o ginhawa para sa sarili. Ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa pagmamahal, pag-alala at pag-aalaga sa iba at hindi maaaring maging tunay na virtud kung ang layunin lamang ang personal na pakinabang. Number 3 is, it is rational to be charitable and love
one's credibility, and to adjust one's conduct, acts, and words to what is in itself reasonable. Ang simpleng kahulugan ng pahayag na ito ay pagiging mabuti, mapagbigay at mapagmahal sa iyong kapwa-tao. Ito ay pagtanggap at pagpapakita ng respeto sa iba at pagiging maayos sa iyong mga kilos, salita at gawa. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa pagiging makatao, makatwiran at mapagkumbaba sa pakikitungo sa iba. Whether skin with black or white, we are all born equal. Superiority in knowledge, wealth and beauty are to be understood, but not superiority by nature. Ito ay nagpapahayag ng prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao, anuman ang kulay ng kanilang balat. Sinasabi nito na bagaman may iba't ibang antas sa kaalaman, kayamanan at kagandahan, hindi dapat ituring ng mas superior ang isang tao kaysa sa iba, batay lamang sa kanilang likas na katangian o lahi. Sa halip, ang tunay na pagkakapantay-pantay ay dapat na iginagalang at iginagawan sa bawat isa, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. The honorable one prefers honor to personal gain, the scoundrel gain to honor. Ang taong may dangal at integridad ay mas pinipili ang kanyang dangal kaysa sa personal na pakinabang. Sa kabilang dako, ang taong walang konsensya o masamang tao ay mas pinipili ang pansariling pakinabang kaysa sa dangal. Do not waste time, wealth can be recovered but not time lost. Huwag sayangin ang isang oras, ang kayamanan ay maaaring mabawi, pero ang oras na nawala ay hindi na maibabalik. The prudent man is failing in words and faithful in keeping secrets. On the thorny path of life, man is the guide of human and in the children, and it's the guide leads the persevies those whom he guides will also regret. Do must not look upon women as a mere plaything, but as a faithful companion who will share with thee the penalties of life, your physical weaknesses will decrease, the interest in heritage you will remind the day of the matter who bore thee in the word. You must not look open upon human as a mere plaything. Balik lang. Oh, wait lang. And number yung last. Man is not worthy because he is a king, because his nose Number is 12. Number 12. bright and his color white, not because he is bright. A servant of God, nor because of the high prerogative that he enjoy upon earth, but he is foremost, who is a man proven in real value. Who does good is his word, is worthy and honest. He who does not oppress nor consent to being oppressed. He who does inheritance his fatherland, though he be born in the wilderness and no tongue but his spoke. Pakibalik kayo sa ano yan. Yung number 6 kanina, ibalik daw. Yung isa daw yan. Ay sinulat ni Emilio Hacento. So napakaganda po ng rules na ginawa nila, no? Nakapaloob doon yung mapagmahal, makatao, mapagbigay, mapagpubaba. So sa ngayon naman, nakikita rin natin, hindi nagawa pa rin natin mga tama po ba? Na-apply pa po ba natin sa atin natin yung mga ganong batas. So yung mga batas pala nila dati, hindi katulad ng batas na ngayon. Di ba ngayon puro tayo public up. Sa kanila yung mga batas nila dati, gano'n nila kapaloob sa batas nila. Bale, ginamit po nila yung batas na iyon para matagumpayan yung laban. Di ba dati tayo ay
sa pagtibay kasi hindi nagsama-sama lahat ng mga magagandang asal. Yung mga sa isang ano pala, kung maganda yung pag-uugali mo at magandang rayunin mo, so matatagumpayan mo lahat ng laban sa buhay. Tama po ba? Tama po yun. Sa ano pala yun? So yun. Yun. So, meron pa nabanggit doon sa, ano, yung batas, sa, ano, yung rules number 5. Ano niyo po ba? Naintindihan niyo ba yung rules number 5? The honorable man prefers honor to personal gain, the scoundrel gain to honor. Diba? So, ano po ba yung pipiliin niyo? Dangal o, ano, dangal o pakinabang? Wala naman tayo, pero hindi naman natin masabi na hindi lahat ng tao ay dangal at kagustuhan, tama po ba? Kasi ano na tayo nasa modern world na tayo, nasa ano na tayo ngayon. So yung mga karamihan kasi hindi naman natin nila lahat kasi sabi, yung mga iba kasi mas gusto nilang i-gain yung benefits kaysa doon sa dangal, sa dignidad na sinasabi. Yun, nagustuhan ko lang siya. Yan lang, share ko lang. Kasama din pala dito yung sa rules nila, the prudent man is very liberal and faithful in keeping secrets. Diba? Kasama din pala sa mga rules nila. So, maganda. Shy wife, children, brother, and sister. Diba, anong explanation ko dyan? Pahalagahan ang asawa, anak, brother. So, ang ano, position doon is family love. Di ba?